Palalabasin natin si Kanor. Labas na to, brother. Dali. Hanapin mo ang pintuan ng kaligayahan. Dali. Siguro. Yan. There you go. Kain na. Kain na kayo. Huling kain nyo na dito sa akin. Ayan. Yeah, magandang umaga mga kabokals. So, December 23 po, i-deliver na natin yung mga bake ni Sir Paul at Ma'am Irene, anak ni Basha. Ayan sila. Mga kabokal, solid na solid yung isang babae, oh. Babae yan, oh. Laki. Ito pinakamalaki. Solid na solid, babae. Sakto-sakto to gagawin nila inahin, oh. Ayan. Si Tricia, may sampa na. Si Kimberly, may sampa na. Ayan. Si Basha, kakaturo ko lang ng ivermectin kahapon, saka ng vitamins B12. Ayan. So waiting tayo pag naglandi yan, pasasampahan natin. Then si Kanor, in-injection ko rin ng ng ivermectin. Hello mga kabokals. Ayan. So ngayon, pag-usapan natin mga kabokals yung mga senyales po ng isang baboy na standing heat. Ayan. So, ito nga po, si Basha ay ikatlong araw po ng kanyang paglalandi ngayon. Tingnan natin mga kabokals. Kung inyo po napanood, yung kahapong vlog natin, ay pangalawang araw niya, sumasampa siya rito. Gusto niya pumunta kay Kanor. Ngayon naman po, steady na po siya. Hindi po siya masyadong aligaga. Steady po. At yung kanyang tenga ay tayong-tayo mga kabokals. Kung makita nyo. Tayong-tayo po yung kanyang tenga. Ayan o. Tapos, wala po siyang kagalaw-galaw. Kahit diinan po yan ng diinan, ay wala pong palagyan mga kabokals. Wala pong kapalag-palagyan. And ayun, yung tenga niya talaga ay tayong-tayo at saka umuungol siya. And syempre yung kanyang pipipay ay maga. Ayan, maga. So ito nga po, bibigay na natin si Kanor sa kanya mga kabokals. So ito na po, pangatlong araw, yung sinasabi ko nga po, base sa experience ko again. Base po sa experience ko mga kabokals. Disclaimer lang po. Hindi po tayo eksperto. Pero ito po ay matagal na po natin ginagawa itong practice na ito. Sa ika-4 na paglalanding, ika-4 na araw po tayo nagpapakasta ng ating mga baboy. Ayan, so far ay magaganda naman po resulta. Kung kayo po ay nakatutok sa aking channel, nakikita nyo naman po yung mga ibinibigay na lambig sa atin. Ayan, kung kayo po ay nakatutok sa aking channel, yung huling anak nga po ni Basha ay 8 po yung buhay. Isa po yung patay. Si Kimberly, 8 din po. Si Tricia, 8 din ba? I'm not sure, pero nasa 8 din po. Yung 8 or 7 yata, parang ganun. So, yan, nakalimutan ko na, sorry. Pero yan po, hindi po tayo bumababa ng 6.
ng ating mga paanaking baboy. Ayan, so yun lang po ating ginagawa. So ito, bibigay na natin. Oh, standing hit na mga kabokals. Bibigay ko na si Kanor. Papakawalan na natin si Kanor para siya na ang maghahanap sa pintuan ng kaligayahan. Ayan, tinali ko muna mga kabokals kasi baka lumabas siya habang pinapapasok natin si Kanor. So mahirap kontrolin yung dalawa. Pero ayan mga kabokals, isa po sa sign pala na naglalandi. Nakita niyo, nanunungkal. Nandun na ikaw? Sige. Ayan mga kabokals. So tinali lang. Pero pagpasok ni Kanor mamaya, tatanggalin ko yan kaagad. Ito lang para precautionary lang para hindi siya sumalisi. Kasi baka magsabay sila nasa labas, mag-isa lang ako. Mahirap kontrolin. Basta to brother. Dali. Hanapin mo ang pintuan ng kaligayahan. Dali. Siguro. Yan. There you go. Tanggalin natin tali muna pala. Mga kabukas, tatanggalin ko lang yung tali niya. Ayan mga kabokal, so hindi lang po natin masyadong ipapakita pero ayan na, sumasampa na si Kanor, ayun oh, nakita niyo ba? Hindi ko lang po pwedeng ipakita kasi ng buo or malapitan, baka hindi rin po natin mapanood at nagkakaroon tayo ng restriction. Pero ayan mga kabokals, ito one time lang, so babantayan ko, magbabantay tayo. Kailangan makita ko na talagang naipasok niya ng maganda, nakapag-unload siya ng maganda, tapos ibabalik na kagad natin. So yun, hindi na natin siya bababad. So yan, mamaya update ko na lang kayo pagkatapos ng trabaho ni Kanor. Ayan. So pagka ito naging successful, 3 na silang may sampa. So buntis na naman po lahat ng ating 3 inahin. Ayan, so talagang kailangan na mag-expand. Pero yan, papunta tayo dun mga kabokals, papunta tayo sa expansion. So yan. Hintayin lang natin si Kanor. Ayan, nagtatrabaho na si Kanor. Sana wag ako ma-hit. Balik taron. Dali. Pasok. Pasok na. Pasok na. Dali na. Pasok. Yeah. Yan mga kabokals. So tapos na. Balik na siya sa kanyang kulungan, Kanor. Ayan mga kabokals, so another successful breeding. So nakita niyo yung mga kabokals, nilagyan natin ng quick heal. Kasi yun po yung yan po yung kapit ni Kanor na nagagasgasan siya talaga pagka yung kapit ni Kanor. Parang ito kay Kimberly, ayun magaling na yung kay Kimberly Galing na. So yan, so ito mga kabokals, 3 na yung ating may sampa. Yan. Well, 3 na may inahin natin sa ngayon. Pero yan, we're on the road to expansion. Pero ito, another successful breeding kay Basya. Si Kanor, ayun na. Nakahiga na si Kanor doon. Pagod, lupay-pay. Yan. So yun po ating, again, sharing
just sharing my experience mga kabokals, hindi naman po to expert ha. Yun po yung sa akin. Yan, hindi, sa iba po, merong ibang nagwo-work na technique na kung ilang araw nila pinapabulugan or paano nila pabulugan. Pero ito po yung sa atin. Yan, so, just sharing lang po. Kaya mga kabokals, abangan lang po. Marami naman tayong biik. So, doon sa mga bago po na nagbababoy, 114 days from the time na nabulugan po ang baboy, yan po ang kanyang gestation period. 114 days. Minsan, sumusobra ng 1-2 araw. Minsan, 3 araw. Ayan. Na-experience ko po 3 araw na delayed pero okay pa rin naman siya. So, yun.